Sa pinakagilid ng Barrio San Roque, may isang lumang bahay kubo na halos hindi na masabihang tahanan. Ang pawid nito ay butas-butas, kaya't tuwing umuulan ay parang dumadaloy ang mga patak ng langit sa loob ng bahay. Ang sahig ay kawayan, lumana at nanginginig kapag tinatapakan, at sa ilalim ng silong ay puro damo, putik at mga ugat ng halaman. Doon nakatira ang pamilya ni Mang Ernesto, ang kanyang asawang si Aling Rosa at ang 3 anak nilang sakitin, sina Lando, Nene at Toti. Mahirap ang buhay ng pamilya. Wala silang lupang sariling taniman at ang kaunting palayan na kanilang sinasaka ay inuupahan pa sa isang mayamang may-ari. Ang masaklap pa, halos walang ani ang kanilang mga palay. Kapag tumubo man, madalas ay pinupulbos ng mga peste o kaya ay tinatamaan ng sakit ang mga pananim, naninilaw ang mga dahon, natutuyo ang mga bunga bago pa man umabot sa tamang panahon. Si Mang Ernesto ay payat at laging pagod, dala ng araw-araw na pagbubungkal. Si Aling Rosa na may madalas nagkakasakit, nilalagnat at inuubo at hindi rin makakilos ng maayos sa gawaing bahay. Ang mga bata ay madalas gutom at maputla, at kung minsan ay hindi nakapapasok sa paaralan dahil wala man lang tsinelas o pamasahe. Sa baryo, kilala sila bilang pamilya ng malas. Ang mga kapitbahay ay bulungan kapag nakikita silang dumaraan. Mahina kasi ang katawan, at baka naman minamalas dahil may sumpa. Wika ng isang matanda sa kanto. Baka rin may inggit na kapitbahay na nagbabato ng kulam, sabat ng isa pa. Hindi alam ng pamilya ni Mang Ernesto na sa ilalim ng kanilang bahay kubo ay may naninirahan na kakaibang pamilya, isang pamilya ng mga duwende. Sa pinakaloob ng silong, sa likod ng mga ugat ng puno ng kamuteng kahoy, may isang maliit na pintuang hindi nakikita ng mata ng tao. Dito naninirahan ang isang pamilya ng duwende, si Lunti, ang ama, si Ganda, ang ina, at ang kanilang 3 anak na duwende. Ang kanilang balat ay kulay lupa, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang bituin. Sila'y mabubuting nilalang at matagal nang nanonood sa pamilya ni Mang Ernesto. Habang ang mga tao ay naniniwalang malas ang kubo, alam ng mga duwende na ang totoo'y may sumasagabal na sumpa mula sa isang kapamilyang mambabarang na naiinggit kay Ernesto. Ang mambabarang na ito ay pinsan ni Mang Ernesto na si Damian, nagalit dahil hindi siya napili ng kanilang yumaong lolo upang pamahalaan ang lupang sinasaka. Sa halip na tulungan, si Damian ay lihim na naglalagay ng kulam sa mga pananim ni Ernesto, dahilan ng pagkakasakit at pagkabigo ng ani. Hindi lamang sumpa ng mambabarang ang pasan ng pamilya. Ang kanilang kapitan sa baryo, si Kapitan Poldo, ay kilalang sakim at gahaman. Lagi nitong pinipiga ang mga mahihirap sa pamamagitan ng mataas na buwis at kontribusyon. Mayroon pa itong mga tauhang tagasulsul na laging pinapadala upang manmanan ang mga tao. Ang mga tagasunod ay pawang mga tsismoso at sakim din. Mabilis makakita ng butas para makapagsumbong sa kapitan. Lalong pinapalubhan ni Kapitan Poldo ang hirap ng pamilya ni Mang Ernesto dahil kapag dumarating ang ayuda o tulong mula sa bayan, madalas ay wala sa listahan ang kanilang pangalan. Sa tuwing humihingi ng saklolo si Ernesto, ang sagot lamang ng kapitan ay, "Pasensya na, puno na ang listahan. Pero kung may maibibigay ka sa akin, baka masingit." Subalit paano siya makakabigay kung halos wala na silang makain? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya, si Nene, ang batang gitna, ay nagising. Nauuhaw siya kaya bumangon upang uminom. Ngunit habang papalapit siya sa tapayan, nakarinig siya ng mumunting tawa at bulungan mula sa silong. Si Mang Ernesto, kaawa-awa na sila. Wika ng isang maliliit na tinig. Darating ang panahon, tutulungan natin sila.
Pero hindi pa ngayon. Kailangan muna nilang patunayan na kaya nilang magtiwala sa kabutihan, sagot ng mas malalim na boses. Napatigil si Nene. Lumapit siya sa siwang ng sahig at sumilip. Laking gulat niya nang makita ang liwanag na nagmumula sa silong. Liwanag na tila galing sa alitaptap, ngunit mas maliwanag at mas mapayapa. At sa gitna ng liwanag ay may maliliit na nilalang na parang tao, ngunit hindi hihigit sa isang talampakan ang taas. Napatakip siya ng bibig at halos mapasigaw, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang nakikita. Kinabukasan, ikinuwento ni Nene sa kanyang ina ang nakita, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Aling Rosa. Baka nananaginip ka lang anak, o baka alitaptap lang iyon, wika ng ina. Ngunit sa puso ni Nene, alam niyang may kakaiba sa ilalim ng kanilang kubo. At bagamat puno ng malas at kahirapan ang kanilang araw-araw, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pag-asa. Hindi niya alam. Iyon ang simula ng isang mahabang pakikipagsapalaran. Isang laban ng pamilya laban sa sumpa ng barang, sa kasakiman ng kapitan, at sa pag-iral ng inggit. At sa kanilang tabi, sa ilalim ng kanilang sariling tahanan, naroon ang mga duwende, nakahandang tumulong sa tamang panahon. Mula nang makita ni Nene ang kakaibang liwanag at marinig ang mga mumunting tinig mula silong, hindi na nawala sa kanyang isipan ang mga nilalang na iyon. Kinimkim niya ang sikreto, ngunit gabi-gabi ay palihim siyang sumisilip sa siwang ng kawayan. At sa bawat silip niya, palaging may kakaibang tanawin. Maliliit na taong nagtitipon, tila nagdarasal, nagtatawanan, o kaya'y nag-uusap ng mga bagay na hindi niya lubos maintindihan. Isang gabi, lumakas ang ulan. Ang hangin ay humahampas sa dingding ng kubo, at ang mga patak ng ulan ay pumapasok sa mga butas ng pawid. Si Lando at Toti ay magkasamang nakahiga, nanginginig sa lamig, habang si Aling Rosa ay inuubo at may lagnat. Si Mang Ernesto na may pilit na nagkukumpuni ng bubong kahit wala nang maikabit na matinong pawid. Habang nagtatakip ng kumot si Nene, bigla niyang napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa silong. Mas maliwanag ito kaysa dati, at tila ba kumikislap-kislap kasabay ng kulog at kidlat. Hindi na siya nakatiis. Bumangon siya, kinuha ang lamparang bigas at dahan-dahang bumaba sa silong. Sa ilalim ng kubo, natagpuan niya ang isang tanawing hindi malilimutan. May maliit na bilog ng liwanag at sa gitna nito'y nakatayo ang isang pamilya ng mga duwende. Ang ama, si Lunti, ay may suot na berdeng tunika at isang sombrerong gawa sa dahon. Ang ina, si Ganda, ay maganda't mapusyaw ang balat at ang kanilang mga anak ay naglalaro ng tila kristal na bola na lumulutang sa ere. Natigilan si Nene, nanginginig sa kaba at pagtataka. Ngunit bago pa siya makatakbo, nagsalita ang pinakamalaking duwende, si Lunti. "Huwag kang matakot, bata. Kami hindi kaaway. Matagal na naming pinagmamasdan ang iyong pamilya." Nanlaki ang mga mata ni Nene. "Totoo ba kayo? Hindi ba kayo masamang nilalang?" Ngumiti si Ganda, ang inang duwende. "Kami mga tagapag-ingat ng inyong tahanan. Dito sa silong kami naninirahan at nakikita namin ang lahat ng hirap ninyo. Nais naming tumulong, ngunit kailangan muna naming makilala ang inyong puso." Dahan-dahang lumapit si Nene at inabot niya ang kamay ng maliit na duwende. Hindi ito malamig o nakakatakot, kundi mainit at magaan na parang hangin. "Kung totoo kayong tutulong, pakiusap, tulungan niyo si nanay. Lagi siyang may sakit. At si tatay, pagod na pagod na." Nagkatinginan sina Lunti at Ganda. Tumango ang duwendeng ama. "Darating ang tamang oras, ngunit kailangan muna ninyong maging matatag. Ang sumpang nagpapahirap sa inyong pamilya ay hindi ordinaryo.
Ito'y gawa ng dugo at inggit. Napakunotno si Nene. Sumpa? Sino po ang may gawa? Isang taong malapit sa dugo ng inyong ama. Siya'y may kapangyarihan ng barang. At kung hindi mapuputol ang sumpa, patuloy kayong maghihirap. Bago umalis ang mga duwende, iniabot ni Ganda ang isang maliit na dahon ng bayabas na kumikislap. Ito ang aming handog. Ipainom mo sa iyong ina. Pakuluan sa tubig at ipainom. Mawawala ang kanyang lagnat. Napatango si Nene, puno ng galak at pag-asa. Pagbalik niya sa kubo, ginawa niya ang bili ng duwende. Laking gulat nila kinabukasan. Si Aling Rosa ay unti-unting bumaba ang lagnat at nakayanan na niyang makabangon. Ngunit habang nagagalak ang pamilya, may ibang matang lihim na nagmamasid mula sa dilim. Isa sa mga tauhan ni Kapitan Poldo na palaging nagbabantay sa mga galaw ni Ernesto ay nakarinig ng bulungan ng bata tungkol sa mga maliit na nilalang sa silong. At iyon ang simula ng panibagong suliranin. Dahil hindi lahat ng tao sa baryo ay natutuwa sa milagro. Kinabukasan, tila himala ang nakikita sa kubo ng pamilya ni Mang Ernesto. Nakabangon si Aling Rosa at kahit payat at nanlalata pa, kaya na niyang magluto ng lugaw para sa mga anak. Ang mga bata naman ay muling may sigla at nakapaglaro sa harap ng kubo. Si Ernesto, kahit wala pa ring maayos na ani, ay nakangiti habang nagbubungkal ng maliit na taniman ng gulay sa tabi ng bahay. Ngunit sa baryong maliit, mabilis kumalat ang balita. May nakarinig na ang pamilya ni Ernesto ay tila nagkaroon ng milagro. May nagsabi pang may mga nilalang daw sa ilalim ng kanilang kubo na nagbibigay ng tulong. Dumating ang mga tsismosa sa tindahan. Ay nako, baka totoo nga ang sabi, may mga lamang lupa sa kubo nila Ernesto. O baka naman sila ay may kaibigan na engkanto. Kaya siguro may malas din sila kasi baka nakakasalamuhan ng kakaiba. Kung ganoon, dapat ipaalam kay Kapitan Poldo. Baka maging panganib sa baryo. At sa mismong araw na yon, umabot ang usapan kay Kapitan. Si Kapitan Poldo ay nakaupo sa kanyang malaking bahay, naninigarilyo habang pinapakinggan ang isa sa kanyang mga tauhan. Kapitan, wika ng taga-sulsol na si Cardo, may sabi-sabi pong may mga kakaibang nilalang sa ilalim ng bahay ni Ernesto. Baka po kalokohan yun, pero baka rin may itinatago sila. Kung totoo, baka may kayamanang nakabaon doon. Napakunot ang noo ng kapitan. Mga nilalang? Ha? Kung hindi man totoo, pabor pa rin sa akin. Pwede kong gawing dahilan para paalisin sila sa lupang sinasaka nila. Tumawa si Cardo. Ay kapitan, baka sakali pang may mapala tayo dyan. Ngunit sa likod ng kanilang tawanan, may isang taong tunay na nagngingit-ngit. Ang pinsan ni Ernesto, si Damian, ang mambabarang. Sa isang liblib na kubo sa kabilang dulo ng baryo, nakaupo si Damian sa harap ng kanyang altar. Nakasabit ang tuyong balat ng ahas, bungo ng ibon at mga garapon ng insekto. Sa gitna ay may maliit na palayok na puno ng abo at dugo ng manok. Narinig niyang kumakalat ang balitang gumagaling na ang pamilya ni Ernesto. Lalong sumiklab ang kanyang galit. Hindi maaari, bulong niya habang pinipiga ang isang bangkay ng alupihan. Hindi sila pwedeng umasenso. Ako ang dapat maghari. Ako ang dapat kinatatakutan. Kumuha siya ng isang pirasong tela mula sa damit ni Ernesto na ninakaw niya noong nakaraang anihan. Ipinulupot niya ito sa isang kulubot na manika at nilagyan ng karayom. Habang ginagawa niya ito, nag-usal siya ng orasyon. Sa pamamagitan ng inggit, sa pamamagitan ng puot, hayaan niyong bumalik sa kanila ang malas, magkasakit nawa ang kanilang mga pananim, mamatay ang kanilang mga hayop, at sila'y maghirap muli. Kinabukasan, biglang nagkasakit ang kambing na alaga ng pamilya ni Ernesto. Hindi ito makakain at tila may sugat na hindi gumagaling.
Ang mga tanim na sitaw ay unti-unting nalalanta kahit bagong dilig. Nag-aalala si Ernesto. Rosa, bakit parang bumabalik ang malas? Kagabi lang masigla pa ang kambing. Si Nene, na tahimik lamang, ay naalala ang sinabi ng duwende. Ang sumpa ay gawa ng dugo at inggit. Dahil dito, nang bumaba siyang muli sa silong kinagabihan, nagsalita siya sa mga duwende. Lunti, ganda, pakiusap, tulungan niyo kami. Bumabalik na naman ang malas. Mula sa liwanag, lumitaw muli si Lunti. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga matay nagliliyab na tila apoy. Bata, sinabi ko sa iyo, hindi basta-basta ang sumpa. Habang may pusong naiinggit at nagngingit-ngit laban sa inyong pamilya, patuloy kayong mahihirapan. Pero, paano namin mapuputol ang sumpa? Tanong ni Nene. Hindi kami basta pwedeng makialam ng lubusan, sagot ni Ganda. Ngunit maaari naming ibigay sa inyo ang gabay. May mga paraan upang harapin ang mambabarang. Subalit kailangan ng tapang at kailangan din ng tiwala ng buong pamilya. Tumahimik si Nene. Ang kanyang murang isipan ay hindi pa lubos na nakakaunawa, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Habang nakikipag-usap siya sa mga duwende, hindi niya alam na may isang pares ng mata ang nakamasid mula sa malayo. Si Cardo, ang tauhan ng kapitan, na palihim na sumilip sa silong. Bulong niya sa sarili. Totoo nga, may mga nilalang nga sa ilalim ng bahay. Kapitan Poldo, matutuwa ka dito. At sa dilim ng gabi, dalawang kapangyarihan ang sabay na kumikilos laban sa pamilya ni Ernesto, ang sumpa ng mambabarang at ang kasakiman ng sakim na kapitan. Sa malaking bahay na yari sa sementado at yero, nagtipo ng ilang taga-baryo na laging nakikinabang sa paimbabaw na kabutihan ni Kapitan Poldo. Doon, sa mahabang hapag na puno ng pagkain, adobo, tinolang manok at alak, nakaupo si Kapitan na parang hari. Nagsalita si Cardo, ang kanyang kanang kamay. Kapitan, sigurado po ako sa nakita ko. May mga kakaibang liwanag sa ilalim ng kubo ni Ernesto at may mga maliliit na nilalang na parang tao. Mga duwende po yata. Natawa ang isa. Kung totoo, baka may nakatago ginto sa ilalim ng lupa. Napangisi si Kapitan Poldo. Mga ginto o anuman, akin iyon. Pero mas mahalaga, maaari kong gamitin ang tsismis na ito. Hindi ba't maraming takot sa mga lamang lupa? Kapag kumalat na sila'y nakikisama sa mga duwende, baka isipin ng mga tao na sila'y may masamang lihim. Magandang taktika, Kapitan, dagdag ni Cardo. Kapag naniwala ang mga tao, madali na silang mapapalaya sa baryo. Kinabukasan, habang nasa bukirin ang mga tao, nagsimula ng kumalat ang tsismis. Si Mang Ernesto raw may kaibigan na duwende. Hindi mo alam kung mabuti o masama ang dala niyan. Baka kaya sakitin ang pamilya nila kasi kalaro nila ang mga lamang lupa. Baka mamaya ang sumpa ay kumalat pa sa ibang bahay. Mabilis kumalat ang balita na parang apoy sa damuhan. Lalo na't may ilang naniniwala na ang malas ng pamilya ay bunga ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang mga kababaihan ay nagsisimulang umiwas kay Aling Rosa sa poso. Ang mga bata ay tinutukso si Lando, Nene at Toti sa paaralan. Mga anak ng duwende, mga malas. Naluha si Aling Rosa nang makita ang unti-unting paglayo ng mga kapitbahay. Ernesto, ano bang kasalanan natin at pati mga tao'y nilalayuan na tayo? Napayuko si Ernesto. Rosa, wala tayong kasalanan. Ang kasalanan natin ay mahirap tayo at madaling gawing puntirya ng tsismis. Ang mga bata ay nagtatago na lamang sa loob ng kubo, takot sa pangungutya. Si Nene, bagamat alam ang totoo, ay nahihirapang ipaliwanag. Hindi rin niya pwedeng basta ikwento ang tungkol sa mga duwende.
Baka lalong pagtawanan o itakwil ang kanilang pamilya. Kinagabihan, muli siyang bumaba sa silong upang kausapin si Lunti. "Lunti, ganda, pinaparatangan kami ng masama. Paano kung palayasin kami ng mga tao?" Tumugon si Lunti, mahigpit ang tinig. "Ang kasinungalingan ay mabilis kumalat, ngunit tandaan mo, bata, ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo. Ngunit kailangang magpakatatag ang pamilya mo. Huwag kayong padadala sa takot." Dagdag naman ni Ganda, "May darating na mas mabigat na pagsubok. Ang mambabarang ay lalong nagngingit-ngit at ang kapitan ay magsisimula ng gumawa ng mas tusong hakbang. Ngunit kami narito, hindi upang lumaban para sa inyo, kundi upang magbigay ng lakas at karunungan." Nag-isip si Nene. Sa murang edad, pakiramdam niya ay siya ang tanging tulay ng pamilya sa mga duwende. At kasabay ng bigat na yon ay isang tapang na unti-unting umuusbong. Samantala, sa bahay ng kapitan, muling nagpulong sina Poldo at Damian, ang mambabarang. Oo, nagtagpo na ang dalawang puwersa, ang gahaman at ang mangkukulam. "Kapitan," wika ni Damian, "kung nais mong mapaalis si Ernesto, tutulungan kita. Bibigyan ko sila ng matinding sumpa na magpapakita ng patunay na sila'y inaalihan ng mga nilalang." Ngumisi si Poldo. "Sakto, kapag nakita ng mga tao ang ebidensya, wala nang makakapagtanggol sa kanila. At ako'y lalabas na tagapagtanggol ng baryo." Nagtagay sila ng alak bilang selyo ng kanilang kasunduan. Kinabukasan, nagising si Ernesto sa ingay ng kanyang mga anak. Ang kanilang taniman ng gulay ay tila sinunog. Ang mga dahon ay itim at ang mga bunga ay natuyo na parang nilantakan ng apoy. Sa tabi ng mga halaman, may nakaukit sa lupa ng isang simbolo, hugis krus na baliktad na may bilog at mata sa gitna. Napaatras si Ernesto. "Diyos ko, ano ito?" Lumapit si Nene, kinilabutan. Ito'y gawa ng mambabarang, bulong niya sa sarili. Ngunit paano niya sasabihin sa kanyang pamilya nang hindi sila lalong matakot? At habang nakatayo sila roon, dumating si Cardo at ilan pang taga-baryo. "Ayan na nga ba ang sinasabi namin?" sigaw ni Cardo. "May masamang espiritu sa lupaing ito at pamilya ni Ernesto ang dahilan." Dahil sa nakitang simbolo, nagsimula ng maniwala ang mga tao. At si Kapitan Poldo, nakangising lihim mula sa kanyang bintana, ay alam na nagsisimula na ang kanyang bitag. Lumipas ang ilang araw matapos matagpuan ang kakaibang simbolo sa lupa. Habang naglalaro sina Lando at Toti sa bakuran, biglang bumagsak si Toti sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan at tila wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang labi namutla. "Toti! Anak ko!" sigaw ni Aling Rosa habang mabilis na yumakap sa bata. Si Mang Ernesto ay agad na tumakbo, halos mabaliw sa kaba. "Anong nangyayari sa kanya? Rosa, hindi siya humihinga ng maayos." Agad nilang isinugod si Toti sa loob ng kubo. Pinilit siyang painumin ng tubig, ngunit tila hindi ito pumapasok sa kanyang lalamunan. Lumalala pa ang panginginig ng kanyang katawan. Mabilis kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay ay dumagsa sa paligid ng kubo, ngunit imbes na tumulong, sila'y nagbulungan at nagparatang. "Ayan na nga ba? Sabi ko na. Inaalihan ng masamang espiritu ang pamilyang ito. Tingnan ninyo, pati bata hindi pinalalampas." Kapitan Poldo ang dapat tawagin. Siya lamang ang makakapagpawala ng sumpa. At hindi nagtagal, dumating si Kapitan Poldo kasama ang kanyang mga tauhan. Nakabarong siya, tila isang matuwid na pinuno. Ngunit sa kanyang mga matay bakas, ang tuso at pagkakasiya sa nangyayari. Lumapit siya kay Ernesto at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat. "Mga kababaryo, nakikita ninyo ang ebidensya. Ang sumpa ay lumalaganap sa pamilyang ito.
Kung hindi sila aalis sa ating baryo, baka pati tayo ay mahawa. Nag-ingay ang mga tao, nag-aalangan ngunit natatakot. Baka nga totoo, baka pati anak ko mahawa. Kapitan, ano ang dapat gawin? Ngunit bago pa tuluyang mapahiya si Ernesto, sumingit si Nene. Niyakap niya ang kanyang kapatid at tumakbo papunta sa silong. Hindi! Hindi totoo! Ang mga duwende ay hindi masama. Sila lang ang makakatulong sa amin. Nagulat ang lahat. Napakunot ang noo ni Kapitan. So totoo nga ang mga nilalang. Mas mabuti. Sa ilalim ng kubo, muling nagpakita ang pamilya ng mga duwende. Si Lunti ay agad na lumapit, kasama ang kanyang anak na may dalang maliit na sisidlang gawa sa luwad. Nene, dalhin ito, sabi ni Lunti. Ito ay pinaghalong dagta ng punong anahaw, pulbos ng halamang di kilala ng tao at luha ng bituin. Ihalo ninyo sa tubig at ipainom kay Toti. Makakagaling ba ito? Tanong ng bata. Kung ang sumpa ay hindi pa lubos na nakakapit, oo. Ngunit tandaan, kapag patuloy na ginagatungan ng mambabarang, mas lalong lalakas ang sumpa. Agad tumakbo si Nen pabalik sa loob ng kubo. Sa tulong ng kanyang ina, ipinainom nila ang mahiwagang lunas kay Toti. Ilang minuto lamang humina ang panginginig ng bata at bumalik ang kanyang paghinga. Bagaman nanghihina, unti-unti siyang nakapagsalita. Nay, tay, mahina niyang tinig. Gusto ko pang mabuhay. Naluha ang buong pamilya. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Nakita ng ilang kapitbahay kung paano gumaling ang bata matapos lamang uminom ng isang hindi kilalang inumin. Milagro? O baka mas lalong masamang salamangka? Bulong ng isa. Baka sila'y sinasaniban talaga ng mga lamang lupa. Ang iba na may naawa. Pero kita nyo, gumaling ang bata. Kung masama ang mga nilalang, bakit sila tutulong? Nagkaroon ng pagkakahati ang baryo. Ang ilan ay naniniwalang masama ang pamilyang Ernesto at ang ilan ay nagsisimulang magduda sa mga paninira ni Kapitan. Samantala, sa kanyang kubo, nagngingit-ngit si Damian. Imposible! Imposible na nalabanan ng sumpa. Bulalas niya. Sinilip niya ang manika ng barang na dapat ay nagpapahirap kay Toti. Ngunit ang karayom ay natanggal na. Parang may puwersang umagaw rito. Mga duwende, singhal niya. Kayo ang nakikialam. Hindi pa kayo mananalo sa akin. Sa susunod, hindi na bata ang tatamaan, kundi ang buong pamilya. Kinagabihan, nagtipon ang pamilya ni Ernesto sa harap ng maliit na lampara. Tahimik silang nag-usap. Rosa, wika ni Ernesto, hindi ko na alam kung hanggang kailan tayo makakatagal. Kung totoo ang sumpa at pati ang mga tao'y galit na sa atin, baka wala na tayong ligtas. Ngunit sumagot si Nene, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang kapatid. Tay, Nay, hindi tayo nag-iisa. Nandyan sina Lunti at ang kanilang pamilya. Tutulungan nila tayo. Pero kailangan din nating lumaban. Hindi tayo pwedeng sumuko. Tahimik na napatingin si Ernesto at si Rosa sa kanilang anak. Sa murang edad, si Nene ang nagiging tapang ng kanilang pamilya. At sa gabing iyon, nagpasya sila. Hindi sila basta aalis sa baryo. Lalaban sila sa sumpa, sa kasinungalingan, at sa kasakiman ng kapitan. Muling bumaba si Nene sa silong ng kanilang kubo upang kausapin ang pamilya ng mga duwende. Naroon sina Lunti at Ganda, kasama ang kanilang 3 anak na masayahing naglalaro ng mga ilaw na parang alitap-tap. Lunti, mahinang wika ni Nene. Tulungan ninyo po sana ang tatay. Wala na kaming ani. Paano na kami kakain kung pati gulay namin ay patay na? Umakbang si Lunti, hawak ang isang maliit na supot na yari sa hinabing dahon. Bata, narito ang binhi ng liwanag. Itanim ninyo ito sa inyong lupa
at alagaan ng may panalangin at tiwala. Hindi ito karaniwang buto sapagkat kaya nitong labanan ang sumpa ng barang hanggat may kabutihan sa inyong puso. Kinuha ni Nene ang mga binhi at agad ipinakita sa kanyang ama kinabukasan. Nag-alinlangan si Ernesto nang una niyang makita ang kakaibang binhi. Maliliit itong kulay ginto at tila kumikislap sa araw. "Anak, saan mo nakuha ito?" tanong niya. Napatingin si Nene kay Rosa, saka siya bumulong. "Sa mga kaibigan ko sa silong, tay. Ang mga duwende." Napatitig si Ernesto, hindi makapaniwala. Ngunit dahil wala na silang ibang pag-asa, nagpasya siyang subukan. Itinanim niya ang mga binhi sa tabi ng kanilang bakuran at dasal ng dasal na sana'y may tumubo. Lumipas ang 3 araw at sa ikatlong pagsikat ng araw, laking gulat nila nang makita ang mga halamang mabilis tumubo, matibay ang mga tangkay, malalago ang mga dahon at tila masigla ang mga bunga. Ang mga kapitbahay na dumaan ay napatingin at napabulong. "Aba, milagro, sa tagal ng tagtuyot, bakit sa kanila lang may masigla? Hindi ba't sumpa ang kanilang pamilya? Paano biglang gumanda ang ani nila?" Nabalitaan ni Damian ang tungkol sa panibagong sigla ng pananim. Halos mabaliw siya sa galit habang nakatanaw mula sa malayo. Hindi pwedeng mabasag ang sumpa ko." Agad siyang nagtipon ng mga gamit, mga botelya ng pulang likido, mga tuyong insekto at mga papel na may orasyon. Nag-usal siya ng mabalasik na salita habang pinupunit ang balat ng palaka at isinusunog ito sa apoy. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, lahat ng kanilang tanim ay mamamatay. At hindi lang iyon, ang mga taong kakain ng kanilang bungay magkakasakit. Samantala, si Kapitan Poldo ay nag-imbita ng ilang tauhan upang lihim na mag-usap. "Kayo'y pupunta sa bukid ni Ernesto ngayong gabi. Sirain ninyo ang kanilang tanim, putulin, apakan at sunugin kung kinakailangan. At kapag tinanong kayo, sabihin ninyong gawa iyon ng sumpa. Kapag nakita ng mga tao na wala silang pag-asa, sila mismo ang hihiling na paalisin ang pamilya." Natawa ang kanyang mga tagasunod. "Mabuti, Kapitan. Sa gayo'y mapupunta na sa inyo ang lupang iyon." Ngunit hindi alam ni Damian at ng mga tauhan ng Kapitan na ang mga duwende ay laging nagbabantay sa paligid. Kinagabihan, nang sumugod ang mga tauhan upang sirain ang taniman, biglang lumabas mula sa lupa ang daan-daang maliliit na ilaw. Parang alitap-tap na nagiging apoy. Ang mga tauhan ay nagsisigaw at nagsitakbo. Akala'y mga multo. Samantala, ang sumpang pinakawalan ni Damian ay nagbalik sa kanya. Ang kanyang balat ay nagsimulang mangitim at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para bang ang mismong lason na inilaan niya sa pamilya ay sa kanya bumalik. Hindi maaari," sigaw ni Damian, ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan, muling bumangon ang sigla sa bahay kubo. Ang mga pananim ay lalo pang namulaklak at nakapitas si Rosa ng mga gulay upang ipagluto ng masarap na sinabawang gulay ang kanyang pamilya. "Ernesto," ani Rosa habang nakangiti, "parang ngayon lang ulit ako nakaramdam ng pag-asa." Ngumiti si Ernesto, bagaman bakas pa rin ang pagod. "Oo, Rosa. Marahil may Diyos pa ring nakikinig. At kung totoo mang may mga nilalang na tumutulong sa atin, sila'y hindi dapat katakutan, kundi pasalamatan." Habang kumakain ang pamilya, nakasilip si Nene sa silong. Nakita niya sina Lunti at Ganda na nakangiti at kumakaway. At sa kanyang puso, alam niyang hindi sila nag-iisa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang dulo ng baryo, si Damian ay nagpapagaling ng sugat sa tulong ng kanyang itim na orasyon. At si Kapitan Poldo, galit na galit sa kabiguan ng kanyang mga tauhan, ay nagbabalak ng mastusong paraan. "Kung hindi kayang sirain ng sumpa o ng gabi, gagamitin ko ang takot ng mga tao. Sa susunod,
ang buong baryo ang mismong lalaban sa kanila at isang mas mapanganib na plano ang unti-unting nabubuo sa isip ng sakim na kapitan. Sa isang gabi ng pagtitipon sa bahay ng kapitan, muling pinatawag ni Poldo ang kanyang mga tauhan at ilan pang matatandang takot sa engkanto at kulam. Nasa harap nila ang mesa na puno ng pagkain at alak at habang lahat ay abala sa tsismisan, si kapitan ay seryosong naglatag ng plano. Mga kababaryo, panimula niya, hindi ba't nakikita na natin ang ebidensya? Ang pamilya ni Ernesto ay inaalihan ng mga kakaibang nilalang. Kung hindi natin sila mapapaalis, tayo ang malalagay sa panganib. Nagbulungan ang ilan, takot na baka mahawa ang kanilang mga anak o pananim. Kaya't dinugtungan pa ni kapitan. Gagawa tayo ng ritual. Tatawag tayo ng albularyong aking kilala mula sa kabilang baryo. Sa harap ng lahat, ipapakita niya ang kapangyarihan upang mailantad ang masamang espiritu sa pamilya ni Ernesto. Ngumiti si Cardo. At kapag nakita ng mga tao ang palabas, sila na mismo ang hihiling na palayasin ng pamilya. Tumawa si kapitan. Eksakto. Kapag takot ang nangingibabaw, wala nang puwang ang awa. Ilang araw matapos, dumating ang isang matandang lalaki na may dalang tambol, mga dahon ng saging at bote ng langis. Siya ay si Apo Sendong, kilalang albularyo, ngunit matagal nang napapabalitang bayaran at mahilig sa pakinabang. Kapitan, kung may kabayaran, gagawin ko ang gusto mo. Wika ni Sendong habang inaayos ang kanyang tambol. Bibigyan kita ng manok, bigas at pilak. Siguraduhin mo lang na magmumukhang totoo ang palabas. Tugon ni Poldo. Kinagabihan, tinipon ni Kapitan Poldo ang buong baryo sa liwasan. Sa gitna ng ilaw ng mga sulo, inilapag ni Aposendong ang kanyang gamit. Mga kababaryo, sigaw ni Kapitan. Oras na upang ilantad ang sumpa na nagpapahirap sa ating lahat. Ang pamilya ni Ernesto ay dadalhin dito at sa pamamagitan ng ritual, malalaman natin ang katotohanan. Hinila ng mga tauhan ang pamilya palabas, si Ernesto, Rosa at ang mga bata. Habang nakatali ang kanilang mga kamay sa kahoy na poste, nagumpisang umawit at tumambol si Aposendong. Nagpahid siya ng langis sa katawan at nagsaboy ng abo sa apoy. Biglang sumiklab ang apoy at may lumabas na usok na kulay berde. Isa itong salisi, isang maliit na alikabok na lihim na itinago ni Aposendong sa bote upang palabasing espiritu. Nagtilian ang mga tao. Diyos ko, totoo nga, may espiritu sa kanila. Kailangan silang paalisin. Ngumisi si Kapitan, nakikita niyang nagtagumpay ang kanyang palabas. Ngunit bago pa tuluyang sumuko ang lahat, sumigaw si Nene. Hindi! Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang mga nilalang sa ilalim ng aming bahay ay mabuti. Sila ang tumulong kay nanay at kay Toti. Tumahimik ang karamihan, ngunit mabilis na sumabat si Kapitan. Makikita niyo na, pati ang batang ito ay sinasaniban na ng mga engkanto. Mga kababaryo, anong gagawin natin kung pati mga anak natin ay mahawa? Nagsimulang mag-ingay muli ang mga tao. Ang ilan ay naniniwala kay Kapitan, ngunit ang iba'y nagsimulang magduda. Sa gitna ng kaguluhan, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sulo ay halos mamatay, at mula sa lupa, lumitaw ang maliliit na liwanag. Ang mga duwende mismo ang nagpakita. Tumayo si Lunti sa ibabaw ng isang bato. Kuminang ang kanyang katawan na parang apoy. Mga tao, kayo'y nililin lang. Sigaw niya, bagaman maliit, malakas at malinaw ang kanyang tinig. Ang pamilyang ito'y walang kasalanan. Ang sumpa ay hindi galing sa kanila, kundi sa dugo at inggit ng isa ninyong kaanak. At ang takot na ginagamit laban sa kanila ay gawa ng kasakiman ng inyong pinuno. Nagulat ang mga tao. Ang iba'y natulala, ang iba na may natakot. Ngunit malinaw ang mensahe.
mayroong nilalang na tunay na kumakampi sa pamilya. Halos mangitim sa galit si Kapitan Poldo. Hindi niya inasahan na magpapakita mismo ang mga duwende. Mga duwende, mga daya, hindi kayo pwedeng makialam sa mga tao. Sigaw niya. Ngunit tumugon si Ganda, ina ng mga duwende. Kapitan, ikaw ang tunay na daya at ang iyong kasabwat na mambabarang ay patuloy na nagpapahirap sa pamilyang ito. Hindi ninyo matatakpan ang katotohanan. Nauwi sa kaguluhan ang ritual. Ang mga tao'y nagkahati-hati. Ang ilan ay kumakampi kay Kapitan. Ang ilan ay nagsisimula ng makakita ng katotohanan. At sa gitna ng kaguluhan, lihim na nakangisi si Damian mula sa anino. Hindi pa tapos. Kung hindi magtagumpay ang takot, gagamitin ko ang sakit at kamatayan. Matapos ang kaguluhan sa huwad na ritual ni Kapitan Poldo, muling bumalik ang pamilya ni Ernesto sa kanilang kubo. Bagaman nakaligtas sila, dama pa rin ang bigat ng sitwasyon. Ang mga tao'y nahati. May mga naniniwala sa kanila, ngunit marami pa ring takot at galit. Si Nene ay nakatingin sa silong. Nananalangin na sana'y manatiling matatag ang kanilang mga kaibigang duwende. Ngunit sa kabilang dako ng baryo may isang taong nagnginggit-ngit, si Damian, ang mambabarang. Sa loob ng kanyang madilim na kubo, muling naglaak si Damian ng mga gamit. Sa gitna ay ang itim na manika na yari sa tela, tinahi mula sa damit na ninakaw niya kay Ernesto. Sa paligid ay may mga garapon ng insekto, ipis, alupihan at mga langgam na lahat ay nagsisiksikan at tila galit. Kung ayaw sumuko ng pamilya mo, Ernesto, bulong niya, isasama ko na rin ang mga inosente. At kapag naghirap ang mga tao, ikaw at ang pamilya mo ang sisisihin. Kumuha siya ng dugo ng manok, hinalo sa abo at pulbos ng tuyong palaka, saka ibinuhos sa manika. Habang umaawit ng sinaunang orasyon, ang hangin sa kanyang paligid ay nagdilim at mula sa bubong ng kanyang kubo ay lumipad ang mga insekto papunta sa iba't ibang bahay sa baryo. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makita si Aling Sion, isang matandang kapitbahay na halos hindi makatayo. Namamaga ang kanyang katawan, puno ng pantal at walang makapaliwanag kung bakit. Hindi siya kumain ng kakaiba, wika ng kanyang anak. Pero kagabi, puro insekto ang pumasok sa bahay namin. Ilang oras lamang, isa pang pamilya ang naapektuhan. Ang kanilang mga anak ay nilagnat at nagkumbulsyon. Ang baryo ay biglang nabalot ng takot. Mga nilalang mula sa bahay ni Ernesto ang dahilan. Sigaw ni Cardo, tauhan ni Kapitan. Simula nang magpakita ang mga duwende, nagsimula ring magkasakit ang ibang tao. Nagdulot ito ng kaguluhan. Ang ilan ay naniniwalang gawa nga ng barang ni Damian, ngunit ang iba'y madaling nahulog sa panlilinlang. Isinisi ang lahat kay Ernesto at sa kanyang pamilya. Habang nag-aalala ang pamilya, muli silang kinausap ng mga duwende sa silong. Si Lunti ay seryosong nagbabala. Hindi na sapat ang aming simpleng lunas. Ang sumpa ay pinalakas upang hindi lamang kayo, kundi pati ang inyong baryo ay madamay. Ito'y tusong plano upang kayo ang sisihin ng lahat. Paano namin mapuputol ang sumpa? Tanong ni Ernesto, halos maiyak sa bigat ng problema. Sumagot si Ganda. Kailangan ng tatlong bagay: tapang, tiwala at sakripisyo. May orasyon laban sa barang, ngunit hindi basta-basta. Kailangang lumapit kayo sa puso ng kagubatan, sa punong bato na kuta ng mga engkanto upang humingi ng basbas. Napalunok si Ernesto. At kung hindi namin gawin? Lalaganap ang sumpa. Hindi lang kayo ang mamamatay, kundi ang buong baryo, tugon ni Lunti. Samantala, sa liwasan ng baryo, muling nagtipon ang mga tao. Si Kapitan Poldo, samantalang nakatayo sa entablado, ay nagsalita ng malakas.
Mga kababaryo, kita ninyo na ang nangyayari. Ang sumpa ay lumalaganap. Kung hindi natin paaalisin sina Ernesto, lahat tayo ay mamamatay. Palayasin sila, sigaw ng ilan. Silang dahilan ng malas. Dagdag pa ng iba. Ngunit may iilan ding nagtanong. Ngunit bakit ang kanilang pamilya ay ligtas at ang iba ay tinatamaan? Baka hindi sila ang sanhi, baka sila ang biktima. Napangisi si Kapitan. Hindi, sila ay pinoprotektahan ng kanilang mga duwende. Ngunit tayo'y walang ganong kakampi. Kaya't kung hindi sila aalis, tayo ang magdurusa. At sa gitna ng sigawan ng mga tao, muling naipit ang pamilya ni Ernesto sa pagitan ng awa ng iilan at galit ng nakararami. Sa gabing iyon, tahimik silang nagtipon sa loob ng kubo. Rosa, wika ni Ernesto, hindi ko alam kung kaya pa natin. Kung aalis tayo, baka maligtas ang baryo. Pero kung mananatili tayo, baka lalo silang magalit. Ngunit tumugon si Nene, mahigpit ang tinig. Tay, hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo ang may kasalanan. Ang totoo ay si Damian at si Kapitan Poldo. Kung aalis tayo, sila ang magtatagumpay. At ang sumpay hindi matatapos. Lalong lalaganap. Tahimik na napatingin si Ernesto at si Rosa sa kanilang anak. Sa murang edad, tila mas malinaw kay Nene ang katotohanan. At doon nila napagpasyahan. Hahakbang sila patungo sa kagubatan. Hahanapin ang punong bato at hihingi ng basbas laban sa barang. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang paglalakbay. Bago sumapit ang bukang liwayway, muling bumaba si Nene sa silong ng kanilang bahay kubo. Naroon sina Lunti at Ganda. May dala ng munting sisidlang yari sa bao at mga dahon na nakabalot sa telang kulay puti. Bata, wika ni Lunti. Ito ang gabay ninyo. Sa bao ay tubig mula sa aming bukal at sa telang ito ay nakabalot ang 3 dahon na magsisilbing pananggalang. Gamitin lamang kung kayo'y haharap sa tukso o panganib. Hinaplos ni Ganda ang buhok ni Nene. Mag-ingat kayo. Sa gubat, hindi lamang kulam ang kalaban. May mga nilalang na nagtatanggol sa punong bato. Subok upang makita kung karapat-dapat kayo. Tumango si Nene. Salamat po. Hindi namin kayo bibiguin. Si Ernesto, bagaman may kaba, ay nagdala ng tabak na luma ngunit matibay. Si Rosa ay may dalang baon na tinapay at kaunting tubig. Ang 3 bata ay magkahawak kamay, habang ang pamilya ng duwendey lihim na sumunod mula sa lilim ng damo upang magbantay. Tahimik silang naglakad patungo sa kagubatan sa likod ng baryo. Doon, ang mga puno ay malalaki at ang mga ugat ay tila ahas na nakalupasay sa lupa. Habang papalalim sila, lalong lumalamig ang hangin at nagiging kakaiba ang tunog ng paligid, tila may mga matang nakamasid. Pagdating nila sa gitna ng gubat, hinarangan sila ng isang ilog na kulay itim ang tubig at sa ibabaw ay may mga aninong tila kumikilos. Sinubukan ni Ernesto na magtapon ng kahoy ngunit nang tumama sa tubig agad itong nilamon na parang naglaho. Nay, Tay, paano tayo makakatawid? Tanong ni Lando. Kinuha ni Nene ang isa sa 3 dahon na iniwan ng mga duwende. Inilagay niya ito sa ibabaw ng tubig at laking gulat nila nang biglang umusbong ang mga bato, lumilitaw isa-isa hanggang makabuo ng daanan. Dali! Habang naroon pa, sigaw ni Ernesto. Isa-isa silang tumawid at nang makalampas, agad ding naglaho ang mga bato, parang wala talagang ilog. Pagkalampas nila sa ilog, may narinig silang mga tinig mula sa paligid. Rosa, iwan mo na si Ernesto. Siya ang malas. Lando, ang mga kapatid mo'y pabigat lamang. Nene, wala kayong laban. Sumuko na kayo. Nanginginig si Rosa at si Ernesto ay halos matulala sa mga tinig. Ngunit mabilis na binuksan ni Nene ang sisidlan ng tubig mula sa bao. Inispray niya ito sa paligid at ang mga bulong ay biglang naglaho,
parang usok na nataboy ng hangin. "Huwag kayong maniniwala," wika ni Nene, halos nanginginig ngunit matatag. "Ito'y mga ilusyon lamang." Sa dulo ng kagubatan, nakaharap nila ang isang dambuhalang nilalang, isang higanteng gawa sa bato, may mga mata na nagliliyab at isang tinig na umuugong. "Mga mortal," wika ng higante, "bakit kayo naririto? Ang punong bato ay para lamang sa karapat-dapat. Ano ang inyong handog?" Napalunok si Ernesto. "Wala kaming ginto, wala kaming kayamanan. Ang tanging dala namin ay ang aming pag-asa. Hiling lang namin ay matigil ang sumpa upang maligtas ang aming pamilya at ang aming baryo." Tahimik ang higante, saka ngumiti ng bahagya. "Kung ganoon, subukin ko ang inyong sakripisyo." Biglang bumukas ang lupa sa harap nila at lumitaw si Toti na parang hinahatak ng mga ugat pababa. "Tay! Nay! Tulungan ninyo ako!" sigaw ng bata. Agad tumakbo si Ernesto at Rosa, handang isugal ang sarili upang mailigtas ang anak. Ngunit bago sila makalapit, biglang sumigaw si Nene. "Huwag kayong matakot! Hindi totoo yan!" Inilagay niya ang huling dahon sa lupa at naglaho ang ilusyon. Ang lahat ay bumalik sa dati at ang higante ay muling nagsalita. "Pinili ninyo ang tapang kaysa takot. Karapat-dapat kayong humarap sa punong bato." At sa isang iglap, ang higante ay naglaho at sa harap nila'y lumitaw ang isang dambuhalang puno na may mga ugat na parang bundok, ang punong bato. Ang puno ay kakaiba. Ang katawan nito ay kalahating kahoy, kalahating bato at kumikislap ang mga dahon na tila ginto. Mula sa itaas ay may bumubuhos na liwanag at sa paligid nito'y may mga nilalang na parang diwata at engkanto na tahimik na nagbabantay. Lumapit ang pamilya, nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang pag-asa. Ngunit sa malayo, nakamasid si Damian, ang mambabarang, dala ang isang itim na manika at isang matalim na ngiti. "Hindi pa tapos. Kahit makalapit kayo sa punong bato, ako mismo ang haharang sa inyong kaligtasan." Lumapit ang pamilya sa dambuhalang punong kahoy na ang katawan ay kalahating bato. Habang nakaluhod sina Ernesto, Rosa at ang mga bata, biglang kumislap ang liwanag mula sa mga dahon. Sa isang iglap, bumukas ang lupa at lumabas ang mga diwata at nilalang ng gubat. Maliliit na espiritu ng hangin, mga bantay na hayop na parang anino, at mga engkantong nagliliwanag. Mula sa pinakasanga ay nagsalita ang tinig ng matandang espiritu. "Mga anak ng lupa, dumating kayo na walang kayamanan kundi puso. Humingi kayo ng lunas at ito'y ibinibigay. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan ng punong bato ay hindi para sa pansariling ginhawa, kundi para sa kabutihan ng lahat." Mula sa puno ay bumagsak ang isang butil na parang kristal. Kuminang ito sa kamay ni Nene at naramdaman niyang ito'y mainit at puno ng lakas. Ngunit bago pa nila magamit ang basbas, biglang dumagundong ang lupa. Mula sa dilim ng kagubatan ay lumabas si Damian. Hawak ang kanyang itim na manika at sa paligid niya ay lumilipad ang mga insekto, ibon na may baligtad na ulo, alupihan na kasing haba ng braso at mga paniki na may pulang mata. "Tapos na ang laro," sigaw ni Damian. "Hindi ninyo maililigtas ang inyong pamilya. Ang sumpa ay akin at kahit ang punong ito'y hindi makakahadlang." Kasabay nito'y lumitaw si Kapitan Poldo, dala ang kanyang mga tauhan. "Mga kababaryo," sigaw niya bagaman nanginginig sa takot. "Tingnan ninyo. Ang pamilya ni Ernesto'y tunay na kaalyado ng mga lamang lupa. Sila'y kaaway ng tao." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumugod ang mga duwende mula sa silong ng kanilang kubo, kasabay ng mga engkanto ng gubat. Ang buong paligid ay kumislap sa liwanag. Nagsimula ang matinding labanan. Si Ernesto ay nakipaglaban gamit ang tabak. Pinupuksa ang malalaking insekto na sumusugod. Si Rosa, bagaman mahina,
ay nagdasal ng taimtim habang hawak ang mga anak at ang kanyang tinig ay parang pumipigil sa mga aninong nilalang na lumalapit. Ang mga duwende, pinamumunuan ni Lunti, ay naglabas ng maliliit na pana na yari sa liwanag at isa-isang pinatamaan ng mga insekto. Si Damian, galit na galit, ay itinarak ang mga karayom sa kanyang itim na manika. Ngunit tuwing ginagawa niya ito, biglang kumikislap ang kristal sa kamay ni Nene at natataboy ang sumpa. Hindi! Hindi pwede! Sigaw ni Damian. Tumayo si Nene sa harap ng punong bato, hawak ang kristal. Bagaman bata pa, kumikislap ang kanyang mga mata na parang apoy. Damian, hindi mo na kami masasaktan. Ang iyong sumpa ay tapos na. Inilapit niya ang kristal sa lupa at biglang sumiklab ng liwanag na parang araw. Ang mga manika ni Damian ay nagsunog, ang mga insekto ay naglaho at ang mismong katawan ni Damian ay tinamaan ng apoy na galing sa kristal. Aga! Sigaw ng mambabarang habang siya ay natupok ng liwanag. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagdurog hanggang sa maging abo na lamang na tinangay ng hangin. Nakita ng mga tao ang lahat. Nabunyag ang kasinungalingan ni Kapitan Poldo at ang kanyang pakikipagsabuatan sa mambabarang. Ang kanyang mga tauhan ay nagsitakbuhan at siya'y naiwan, nanginginig at walang masabi. Hindi! Hindi ako kasali! Nanginginig niyang tugon, ngunit alam ng lahat ang totoo. Lumapit si Lunti, ang duwende. Kapitan, ang iyong kasakiman ang tunay na sumpa ng baryo. At ngayon, wala ka ng kapangyarihan. Iniwan si Kapitan ng mga tao. Siya ay tuluyang nag-isa at ang kanyang pangalan ay naging kahihiyan sa baryo. Muling bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga pananim ng mga tao ay gumanda. Ang mga bata ay gumaling sa kanilang sakit. At ang takot ay napalitan ng pasasalamat. Ang pamilya ni Ernesto ay muling tinanggap ng kanilang mga kapitbahay. Sa halip na ituring na malas, sila'y ginawang simbolo ng pag-asa. Sa bawat anihan, ang mga tao ay dumadaan sa kubo ni Ernesto, nag-aalay ng prutas at dasal bilang pasasalamat sa mga duwende at sa punong bato. Sa huling gabi bago sila bumalik sa normal na buhay, muling nagpakita ang pamilya ng mga duwende. Hindi kayo nag-iisa, wika ni Ganda. Habang may kabutihan kayong pinaninindigan, mananatili kaming kasama ninyo. Tumango si Ernesto. Hindi namin kayo malilimutan. Maraming salamat. At ang liwanag ng mga duwende unti-unting naglaho sa dilim ng gabi, ngunit ang kanilang alaalay na natiling nakaukit sa puso ng pamilya at ng buong baryo. Lumipas ang panahon, ang baryo ay muling namunga ng kasaganaan. Ang pamilya ni Ernesto ay hindi na muling tinawag na malas, kundi pinagpala. Si Nene, na minsang nakakita ng mga nilalang sa silong, ay lumaking matapang at matalino at naging tagapagkwento ng kanilang karanasan. Sa bawat salinlahi, ikinukwento ang alamat ng pamilyang tinulungan ng mga duwende laban sa sumpa ng inggit at kasakiman. At sa bawat kubong itinayo sa baryo, palaging may silong na nagiging tahanan ng mga munting nilalang na nagbabantay, handang tumulong sa mga marangal at tapat na puso. Wakas.